May buntag Bohol, may buntag Pilipinas. Welcome usab mga igala sa PGBH Updates din direktamente ninyo mismo madunggan gikan sa mga kadaguan sa atong pagkamahanang probinsyal. Welcome mga igala, live ta karon sa DYRD, DYTR and sa Radyo Hagna. Diin atong bisita karong buntaga, espesyal na mga igala, bailain atong TWG spokesperson sa PEMA, Dr. Yul Lopez, and atong infectious disease specialist si Dr. Elian Salada. Dr. Yul, may buntag kanimo Doc, and good morning Dr. Salada. Yes, may buntag sa atong tanan nga mga kaigsuunan nga nisaksi nining atong presser karong buntaga. Akong i-welcome sa si Dr. Elian, ang atong partner sa trabaho pagserbisyo sa atong lalawigan sa Bohol atol nining atong COVID-19 efforts sa atong lalawigan sa Bohol. So maayong buntag ninyong tanan karon usa ka Miyerkules, Mayo 27, 2020. O tuguti ako nga muhatag sa mga labing ulahi nga updates kabahin sa atong lalawigan sa Bohol, no? So karong buntaga i-focus nato ang atong mga discussion. Majority of our discussion will be focused on the overseas Filipino workers o sa atong mga locally stranded individual requirements, no, kabahin sa atong pagpauli nila diri. So nahibaw naman tang tanan nga there is already a national directive, no, nga ang mga local government units mupahimutang og mga pamaagi diin luwas nga makatabok o makapauli ang atong mga kaigsuunan sa atong lalawigan sa Bohol, and for that matter for the different provinces and towns and cities in the Philippines. Tingali kita sab na aware na ta sa pronouncement gani sa atong presidente Pangulong Duterte na ang iyang order, the very recent order was that 24, we must repatriate, papaulio na nato ang 24,000 ka OFWs in 3 days. No? So, at a rate of 8,000 OFWs per day, ang ipasakay either sa mga bus, sa eroplano o sa barko, gipapauli sa ilang tagsa-tagsa kapinoyanan or home provinces. Ang ato diri, tinuod na realize nato ang kadako gyud sa kaakuhan, but still gipahimutang man nato ang atong mga pamaagi diin mahimo natong luwas, siguruho nato usab nga luwas ang atong kaugalingon nga probinsya nining hulga sa COVID-19. So tuguti ko unahon ako pag-report kay daghan sang mangutana kabahin sa update sa gidaghanon sa atong mga OFWs nga nakapauli na ug pila sab ka OFWs ang umabutay karong adlaw ug sa mosunod nga mga adlaw. So akong unahon ang number of OFWs nga nahiluna na and on quarantine sa Blue Water Hotel sa Panglao. Unang pundok kadto 19 unya kagabi dihay miabot nga 120 city aboard a Royal Air airplane, no, gikan sa Manila. So ang total nga overseas Filipino workers nga anaa karon sa Blue Water is 146, no? 146 ka overseas Filipino workers nga gi-accommodate nato sa Blue Water Hotel. Ang ilang temperature is from 36.3 to 36.8 degrees Celsius. So, matud pa sa report sa atong mga nurses dito nga atong gipapuyo kauban nila, silang tanan walay gibati nga sintoma ug wala say naghilanat. So once again, Blue Water 146 ka OFW. Ngadto sab sa Bellevue Hotel, they came in batches. Dahil miagi sa Tagbilaran, dahil miagi sa Tubigon, diyan na sa miabot, no? Ang total number of OFWs at Bellevue Hotel is
143, no? 143 OFWs at Bellevue Hotel. So suma total ang atong kasamtangan nga gi-monitor, gi-quarantine o gibantayan nga mga overseas Filipino workers is 289. There are 289 OFWs now presently accommodated o quarantined sa atong duha ka hotel facilities. By the way, kining duha ka hotel facilities nakapasar na ni sa joint inspection sa Interagency Task Force, no? Gilangkuban sa DOH, DILG, Bureau of Quarantine, Philippine National Police ug uban nga mga ahensya. These two hotels are accredited and nakapasar sa mga requisitos alang sa usa ka ideal quarantine facility. So once again, 289 are presently in Bohol. Unya, as we speak, samtang nag-istorya ta karong alas 10:35 ug alas 10:30, duha ni ka flight, 10:30 and 10:35 flights, doon na tayo gipaabot nga mga OFWs. Ang usa ka flight kanang moabot sa 10:35, we are officially advised nga adunay sakay nga 55 ka overseas Filipino workers. Unya ang usa ka flight halos magdungan ni sila abot, a matter of 5 minutes apart. Ang sunod nga flight wala pa tay klaro nga numero. Anyway, ipahibaw lang sad nato diri. So just to keep you abreast sa update, na ay 55 ka Boholano OFWs nga nagsakay sa flight nga moabot sa 10:35. Ang 10:30 flight ato pang gipaabot ang official number. Unya, karong hapon, pagka alas 3 sa hapon, karong adlaw, aduna na say moabot nga 170 overseas Filipino workers, no? 170 ka overseas Filipino workers naka-negotiate nga lulan kini sila sa Ocean Jet fast craft. Mugikan og alauna karong palis moabot sa Tagbilaran og alas 3 sa hapon, 170 overseas Filipino workers. So ipahiluna sad ni sila og appropriate IATF accredited hotel facility. So ingon ini ang naghatag ko ninyo hulagway sa bahin nato sa Bohol sa mga overseas Filipino workers. Ingon man ko sa unahan nga kanigaling initial nga 24,000 gipahatag na ni sa nagkalailaing lugar, Luzon, Visayas and Mindanao. Apan kita akong ipaniguro kaninyo nga doon natay gisunod nga mga strikto nga protocol. Ang nindot sab ini, Dr. Elian, kay PCR negative ni silang tanandok, no? Kining akong giingon nga 289 plus 55 plus 170 unyang hapon, PCR negative ni siya kay ang protocol gyud sa OFWs ang gigamit sa pagpapauli sa atong mga igsuon nga OFWs. So, isunod nako og hisgot ang kagahapon gahimo mi og tigom coordination meeting tali sa mga doctors nato sa Bohol, key members of the Bohol Medical Society, staff sa si no less than Dr. Mutia Macuno, ang Medical Center Chief sa Galyares with Dr. Elian, ang atong presidente sa Bohol Medical si Dr. Jeff, ang atong pangu sa Philippine College of Physicians si Dr. Bong Lechago, and then kami nga mga doktor ninyo sa Provincial Health Office nagtigom kagahapon dito sa Bohol Tropics kauban ang atong mga 40 city ka municipal mayors, and Mayor Baba was there also, no? 40 city ka mayores sa kalungsuran o ang atong mayor sa siyudad sa Tagbilaran. O doon namin gihisgutan namo ang pamaagi sa locally standard individuals, no? So akong ipahibaw nga doon namin kabag-uhan sa pagpapauli sa atong locally stranded individuals dinhi sa Bohol, no? We recognize the
mga panginahanglan sa atong mga kauban, mga locally stranded nga naa sa nagkalain-laing lugar, Metro Manila, several parts of Luzon, several parts of the Visayas, Cebu, Cagayan de Oro, Davao, Surigao. Daghan na gyud ang mga kaigsuonan nato nga gustong mi-manifest sa ilang interest nga mopauli. Unya, ang pinaka-importante niini is that nipagawas man gud og DILG Memorandum Circular number 2020-087, no? DILG Memorandum Circular number 2020-087 ug gilati didto ang mga rekisitos. Matud pa sa Memo Circular number 2020-087, kabahin sa mga dokumento nga gikinahanglan nga ipresentar sa locally stranded aron makapauli, mao kining mosunod. Kinahanglan number 1, mo presentar sila og medical quarantine certificate, unya ra ang quarantine. Medical certificate sa usa ka city, municipal or government physician nga nagaingon nga ang maong locally stranded is physically fit, no? Asymptomatic. Unya dili siya contact, dili siya suspect, dili siya probable or confirmed COVID-19 case, no? So mao kini ang i-certify sa usa ka government doctor diha sa ilang place of origin. Physical fitness, being asymptomatic, unya wa gyud sila moagi nga nahimo silang mga PUM, PUI or COVID suspect, wa pud sila contact sa clear contact sa usa ka COVID positive case. Mao ni ang una nga medical certification nga ilang ipresentar. Unya, lain nga duha lang ka requirement ang atong gipangayo. Mao pud ni ang gikauyunan tali sa mga mayor o sa mga doktor kagahapon. Ang ikaduha nila nga importante nga ipresentar mao ang usa ka 14 ka adlaw nga quarantine certification. Nga diha sa ilang lugar of origin, nakapuyo sila og usa ka balay ba o facility ba nga nakahimo sila sa usa ka 14 ka adlaw nga quarantine, no? Nahibaw naman ta sa kadaghan ako nga gipasabot, quarantine, 14-day quarantine igibase na nato sa history sa usa ka sakit sa COVID na incubation period ang mao ang reckoning niya. So mao kining duha ka gikauyunan namo sa mga mayor o sa mga doktor nga ipresentar sa usa ka LSI, no? Medical Certificate of Fitness nga dili pud siya COVID suspect or COVID contact, o ikaduha 14 ka adlaw nga quarantine certification gikan sa iyang place of origin. Unya, kung mapresentar ni niya, ato ni siyang pagahimuan o travel clearance gikan sa JTF COVID Shield, no? COVID Shield, Travel Authority, importante. Travel Authority gikan sa Joint Task Force COVID Shield. Okay. So, moadto ta sa ikaduhang parte, doon na mainggoy mga punto de vista nga kinahanglan pa ba mag-rapid test, PCR test. So niining puntuha, atong pangutan-on ang atong kauban nga doktor, si Dr. Elian. Ang pangutana is, kanus aman kahaangay, Dok, nga makuha ang usa ka rapid test o usa ka PCR. So base sa eksperto man ni si doktora sa infectious diseases, mangayo ta niya og iyang expert opinion on the proper time, the appropriate time, and the most feasible time na makakuha ka og significant nga resulta sa usa ka rapid test o usa ka PCR. Doc? Good morning, Doc Yul, and good morning, everyone. So, as we all know, so I think aware na ta nga, there are two types of tests, no, for COVID-19. The PCR, which is the gold standard, and the rapid antibody test. So, sa imong gipangutana, Doc Yul, as to the appropriate time, no, or timing when to get this test. So, for the PCR, since ang ginadetect sa PCR is the
the genetic material of the virus, so mas earlier siya nga mas earlier nato makuha ang result or appropriate timing compared to the rapid antibody test. So for the PCR, so the best time nga ato ni siyang i-perform is during the 5th day of the course of the illness or the infection. With regards to the rapid antibody test, since ang atong gina-detect is the antibody, so we have to wait for the body to develop this kanang proteins or these antibodies. So for the IgM, so mo ni siya ang antibody nga first ma-develop. So the best time to get your rapid antibody test to detect this IgM is on the 14th day of the illness. 14 to 21 days of the illness. So ikahuman so I think the graph is shown there. So inikahuman sa IgM, ang sunod nga i-produce nga antibody is the IgG. So the most accurate or the appropriate time to detect this IgG is during the 3rd week. So that's day 21 of the illness. Okay. So medyo ulahi siya compared to the PCR test. So Doc, kung pananglit ang tao walay sintoma o niya posible nga gusto ka nga mahibaw kung doon na ba siya infection o viral infection o niya pananglitan sa miaging adlaw or kagahapon pa siya posible nga naka-contact sa usa ka viral infection. Kung mukuha ta Doc og rapid test niya, unsa kahay mahimong resulta considering nga napa siya sa first or second day? Okay, so the probability of that test would be more or less it's false negative. Since it's too early to detect the antibody. So ang mahitabuan na kay sayo pa man, so dili pa nato ma-detect ang antibody kay wala pa man siya na-produce sa atong lawas. Okay, so I think that's the graph there. So as you can see, so it's on the 14th to the 21th day pagyud ang IgM na the best time to get the antibody test. So malagmit kung ana ta sa primerong semana ibutan ta lang labi na gyud kung walay sintoma ang tao unya naapa siya sa first week unya mokuha ka rapid test, antibody test, correct ba kung moingon nga posible siyang mag negative or mag false negative kay wa man tay makitaan? Correct. So that's correct, Pwede nga man-negative pa ang result sa imong rapid antibody test during that period. So mga kaigsuunan, kining presentation o kining scientific explanation sa course sa sakit, mauni ang usa ka butang nga gi-consider sa mga mayors o sa mga doctors kagahapon. Diin gikauyunan namo nga dili na mo require og rapid test dito sa place of origin, labi na kay walay sintoma unya mura og sa atong pagkuha malagmit magnegatibo tungod kay wala pa man matud ni doktora ang course gyud sa sakit ari sa pa ika 14th day, ika 14 ka adlaw gikan sa paggawas sa mga sintomas ngadto sa ika 21 ka adlaw mugawas ang sintomas. Correct, Doc Yul. So mga kaigsuunan, hinaot nga atong i-considera kining scientific and medical explanation sa course sa sakit. Kining graph nga atong gipakita dinha, nagapakita kana nga kung magkuha ka og rapid test sa primero ganing first on the earlier part of the infection or the disease. Early part of the disease, negative lang gihapon tungod kay udi pa man wa pa may sufisyente nga antibody nga nahimo sa lawas against sa infection. Kahinomdom mo sa una sa mga presser nato mo eksplikar bitaw ko nga ang reaction sa lawas gitagaan ta sa Ginoo ganing gitawag natong immune system. Kung musud ang usa ka foreign body, foreign invader, muhimo ang lawas o kanang gitawag og antibodies. So matud pa sa siyensya o sa expert opinion ni Dr. Elian, ari pa di ay mo gawas sa ika-14 ka adlaw ang IgM, significant number of IgM to be detected, Doc. Correct. And ari pa gyud labaw pa gyud sa IgG nga ari na sa ika-21 ka adlaw dapita ang pagawas. So it wouldn't be
Cost effective, cost Doc? effective. Yeah, That's the correct. right word. Yeah. It wouldn't be cost effective nga ang atong mga igsuon nga mga LSI atong pagaturukan dito sa place of origin nila pakuhaan atong mga rapid test when in fact dili man pun manggawas ang rapid test. We might get false negative results just the same. So correct ba ko, Doc, nga ang mas importante kaayo nga measure is stricto nga quarantine dito Yes, sa Bohol? I would go for a strict quarantine. Yes, rather than getting the RDT from the point of origin. Yeah. At least kana ma-sure nato nga there's no transmission, no? Kay ato man silang gi-quarantine. Yes, Okay. yes. Correct. So, akong sublion ang gikauyunan namo kagahapon sa mga doktor o sa atong mga mayors nga it would dili cost effective sa ining list pa, no? Nga mogasto ka og daghang kwarta to a test nga dili naman pod significant, dili man mutugan gyud nimo sa insakto. Yeah. So you might not get the accurate or the correct result. Yes, we might not get the correct results because you cannot find sufficient IgM or IgG on the first 7 to 10 days of the illness. So ang atong gikauyunan is ang ato gyud nga 14-day quarantine dinhi sa Bohol ang atong paligunon og maayo. So inig-abot sa ato mga LSI sa Bohol, ato silang ipahimutang sa atong mga identified and PIMA approved facilities sa kalungsuran, and then obserbahan og maayo ang atong mga OFW, and then naatay ipahimutang nga mga dinhi nata sa Bohol maghimo og mga testing dinhi sa Bohol. In fact, we intend to do a PCR test. Doc, mahimo ba nga mag-PCR ta on the 5th to 7th day, Doc? Well, that would be best, no? Okay, it's the gold standard. So if there are available kits, so why not? Why not? So magkuha ta og PCR. So that would be best, no? It would be safe. But kung walay available nga PCR, so continue lang yun quarantine, and then probably on the 14th day, so you get the rapid test. Yes, correct. So mao ni ang atong mga kaigsuonan, mao ni ang himo karon sa atong provincial government nga do a very strict and well monitored 14-day quarantine diri sa Bohol sa atong mga LSI. Stricto gyud ta ha, kanang mapahimangno ko ninyo daan ang mga paryente sa LSI dili gyud pwede nga mo bisita or mo duol nila, dili gyud tugtan nga magawas-gawas ang atong mga LSI. Obserbahan og maayo sa atong mga municipal health officers and teams sa ilang lungsod. Unya kung do natay resources, we will do testing nila later on the quarantine period. Aron pagpaniguro sab nga ato siyang mahatagan tag mas lig-on nga. Correct, agree. Okay, so salamat kaayo, Doc. Any more madugang nimo? Okay. So mga kaigsunan, mao kadto ang explanation nato nga ang atong pangutana ni doktora is kanus-a man ang ngayan ipakuha ang usa ka rapid test o usa ka PCR test. So I would like to remind everybody nga kining atong mga gipanghimo is based on science and medicine, ha. Not for any other reason, because si COVID manggod is an illness na makaapekto sa panglawas nato. So ang atong gibasihan mao gyud ang the course of the disease and unsay mga mahitabo sud sa lawas sa usa ka tawo. So once again, I would like to reiterate matud ni doktora ang gidaghanon sa IgM ug IgG antibodies dili siya makita nimo sa primerong semana o primerong napulo ka adlaw sa sakit. Ari hinan siya makita nimo sa hinapos nga dapit sa 14-day quarantine. So we thought it best to just observe the patient in his home aron nato mahatagan og maayo nga pagdumala ang atong mga kaigsuonan. Also, ato pud ning gitun-an og maayo tungod kay we realize that there daghan gyud kaayo pod ang atong mga igsuon nga mga locally stranded sa nagkalain-laing parte sa Pilipinas. So
gipangitaan nato nga without sacrificing the health, without sacrificing the safety of Bohol, kining atong gipahiluna karon nga requisitos mao nini ang atong sundon. So akong ipahinumdom sa mga locally stranded nga anaa sa inyong tagsa-tagsa ka lugar diha, palihog yun nga ato gyung sundon tong among pahinumdom nga ipasa ang inyong 14-day quarantine certification o medical certificate sa inyong mga focal person sa matag lungsod. By the way, naaday ko'y i-announce ninyo nga para sa atong mga kaigsunan nga stranded diha sa Cebu, atong dunatay duha ka doctors, government doctors nga mo duty diha sa Cebu nga mo'y pwede ninyo kapangayuan og medical certificate of fitness. Katong eksaminon mo nila whether or not doon na ba mo'y sintoma o niya kuhaan mo sa inyong history, then kini sila mo'y muhimo sa inyong medical certificate. Ang among gikauyunan nga lugar diin maghimo sila sa medical certificate is didto sa Pier 1, terminal sa Pier 1, kana bitang terminal sa Ocean Jet o Supercat. Anha diha nato mo duty ang atong duha ka physicians sa Bohol. So ang pamaagi niini, ipasa ninyo ang inyong mga pangan sa inyong focal person, and then paabot once kompleto na mo atong duha ka requirements, paaboton na lang ninyo ang advice sa inyong focal person, maybe text or call. Unya tug-anan mo nga unsang adlaw mo pwede na magpa medical exam didto sa Pier 1. Amo sad ni nga gituyo kay maningkamot mi nga human sa physical examination or medical exam, mapahigayon na po nato ang mga barko nga inyong kasakyan paingon sa Bohol. Okay? So mo kani ang kabag-uhan, mo ni ang latest nga update kabahin sa pagpauli sa atong mga locally stranded individuals. So naipangutana kung mahumana ang LSI sa duha ka dokumento, makauli na ba sila on the same day? So mo ni akong giingon ninyo, makahuman mo sa duha ka dokumento ang inyong locally stranded, inyong focal person, mo advise ninyo sa adlaw o sa oras sa inyong schedule sa medical, no? Ayaw ka ngadto sa Terminal 1 kung wala ka mo schedule kay dili gid mo madawat. Among gi pahiluna ang usa ka schedule aron dili ta mahimo nga samok o madugay ang atong test. So by batch ang atong i-assign. Kay ang atong mga barko nga pagasakyan dili man sa dagko kaayo nga makapaigo og daghan kaayo. So base sa accommodation sa barko with social distancing, marosad na ang gidaghanon sa LSI nga among paulion. But be assured na do na gyud tay proseso nga magsige na gyud ta og pagpapauli ninyo. Mahimo sad nga dunay LSI nga atong pasudlon pinaagi sa pantalan sa tubigon. Okay? Unya inig-abot ninyo sa kinahanglan, importante kaayo nga mahibaw mo, i-clear ni una sa inyong mga focal persons kay sila man sad ang musugat ninyo, ig-abot ninyo sa pantalan, di mo tugutan nga mo naog sa barko kung wa diha ang sakyanan sa inyong lungsod. So that is the importance of coordinating your names to the focal person sa iyong lungsod. Pananglit, Kandihay, Carmen, Luay, pahibaw mo palihog sa inyong focal person para andam sad si Mayor nga mudawat ninyo kay uroy og wala mo'y pahibaw, pasaylua nga dili gyud mo madawat, no? Kay si Mayor pananglit moingon si Mayor nga 30 lang ang iyang unang dawaton nya nagsobra kay wala mo palista sa focal person na ma-disqualify, dili unya ma-accommodated, no? So problema nang dako. So ang akong gibalik-balik is please coordinate with your focal person. Okay, sa mga pangutana kabahin sa Ramiro patient, hangtod karon wala pa gihapon mi makadawat og PCR test results, no? But we are always following up the result of the Ramiro patient, no? Apan sa mga rapid test nga among gihimo hinuon sa iyang mga close contacts, nagnegatibo man, nagnegatibo iyang amahan, inahan, igsuon. So far negative ang tanan nga mga rapid test nga among gihimo.
So kini na lang gyud nga gipaabot nato. And by the way, dili sad na mag-all kay kini siya karon is strictly quarantined, strictly isolated hangtod nga mogawas ang iyang PCR test results. Okay, sa pangutana bahin sa OFWs, amo namang napahibaw ganina ang gidaghanon. So, this is really a challenge but we have to face up to the challenge. Laumi nga kami usab nga inyong mga frontliners, lakip na sila si Dr. Elian. We are all working so hard no nga mapahimutang ang pag-abot sa atong mga overseas Filipino workers and kining pag-abot unya sa atong mga locally stranded individuals. Okay, so nahuman naman nato og pagpahibaw. Just be updated sa mga post namo sa Facebook, sa social media, kabahin sa mga updates sa atong lalawigan sa Bohol. Ang ako lang is pabilin gihapon ta sa very basic reminders, no? Face mask, social distancing, respetuhan nato ang mga curfew, no? Frequent hand washing, personal hygiene, stay safe distance from anybody nga inyong mahibalag niya. Kung dili kaayo essential ang inyong lakaw gawas sa balay, magpabilin una ta nga anhi sa atong balay, no? So magpaabot lang usab kita sa mga kalambuan kabahin sa mga community quarantine category sa Bohol, no? Ang atong Bohol pagkakaron sa national is we are being looked up as a safe province compared to the other provinces. So ato ning ipabilin nga ingon niini pinaagi sa atong pagbantay kanunay. And so finally ang atong pasalamatan og dako si Dr. Elian, very active and hardworking partner sa atong efforts dinhi sa Bohol. Okay, so mga kaigsunan, hangtod sa sunod nga atong paghatag sa atong mga updates, just keep posted diri sa atong official information. Dili ta kaayo mo tan-aw sa uban nga mga doon naman gyud pa mga igsuon lagi nga magbinuang gyud og butang-butang sa mga balita nga dili verifikado, dili validated. Just keep posted sa atong provincial government page and presser. Thank you very much ug maayong adlaw kaninyong tanan.